Mga kaibigan, simula po sa June 1st, ito pong sinasabi nilang pagluluwag. Pagluluwag daw po ito sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Ito ho ay mga kaibigan, ang problema, pagulo ng pagulo, no? Hindi na naman daw pwedeng lumabas ang mga senior citizen kung walang ibang gagawin maliban sa may bibilhin, ano po. Ang dami nagmamagaling eh. Ano ba masama kung lumabas yung senior citizen? Naalala nyo ba talaga ang kalusugan ng mga senior citizen? Ba't walang natatanggap na ayuda? Parang totoo no? Delikado yan mga edad na yan baka magkasakit. Mahal natin yung mga senior citizen na yan Ayaw nating mga mata yan Yan, kunyari, di ba? Pagdating sa ayuda, wala. At mga kaibigan, ito hong eskwelahan talagang ipipilit po ng mga gustong kumita. Sabi ko nga sa inyo, lahat yan, puro trial and error yan. Lahat ng hakbang na gagawin ngayon ng gobyerno, puro yan experimental. Walang kasiguruhan lahat yan. Doon pa lang sa pagpapatupad niyan hindi mo pinag-aralang mabuti itong nakakandara pa ito si Leonor Briones at saka ang gobyerno na mabuksan ng eskwela. Kailan nyo ba in-announce na bubuksan yung eskwela? Di ba kahapon? Tapos wala pa kayong formula. Yung sa inyo, mga drawing pa yan Puro kumbaga, mga title pa lang yan. Walang katawan yan Walang implementing rules na maliwanag yan ibig sabihin niya, nagmamadaling kumita. Bakit ang kikita lang naman dito, kung hindi yung mga private schools, yung mga opisyal ng DepEd. Meron na naman silang pagpapartihan, ano po. Ilang taon na yan si Briones dyan? Ano ba nagawa niyan? Di ba nabulok ang sistema ng edukasyon? Ayon sa report na nabasa na natin dito sa programa natin, nung ilang buwan na nakararaan, tayo po ang nangunguna sa mga bansa, ang mga estudyante, bobo. Bagsak sa buong mundo. Pagmamalaki niya, ano mga pinagsasabi nito, tablet, yan, di budget yan. May mananakaw na naman dyan. Kailan ba nagkaroon ng project dito na hindi na nakawan? Nagkaroon ng anomalya. Yan po mga kaibigan Kasi pinagpipilitan, madaliin, pero mahigpit. Maraming rikutitos. Una, walang masasakyan ng tao. Kung meron mang available daw na sasakyan, kesyo itong LRT, MRT, magiging 50 isang bagon. 50 isang bagon. Sige nga, isipin mo nga mabuti kung pagka nilagyan mo ng 50 katao ang isang bagon ng MRT o ng LRT, nasunod ba yung social distancing doon? Dumi pa ka nga. Ilan di pa ba yung isang bagon ng MRT? Kahit di ka magpunta ron tansyahin mo lang Kasi nakita mo na loob niyan di ba? Tsaka ng LRT. Malalaman mo na yung 50, siksika na sa loob yun. Dikit-dikit na rin yun. Wala na yung sinasabing 1 meter. Katarantaduhan yun. Ang daming kalokohan dito lahat yan, puro trial and error yan Eksperimento. Bakit hindi umisip ng mabuti?
Halimbawa, sa edukasyon, pipilitin mong pumasok. Tutusin ninyo. Inuobliga nila, ang pinapain nila, enrollment ng public school. Yan ang pain eh. Naturalmente, pag binuksan mo yung public school, kasunod niyan, magbubukas din ng private school. Baka mauna pa yan eh. Nagkakandara pang kumita yan eh, di ba? Oh, mga kaibigan, di magpapa-enroll ka ngayon, mangungulekta ka ng tuition fee, siyempre, di ba? At pag nangulekta ka ng tuition fee, hawak mo na yung pera ng mga tao. Pero hindi mo alam kung sila ipapasok o hindi. Hindi mo rin alam kung matitigil uli ang klase o hindi. At hindi mo rin alam kung yung mga magulang magpapapasok ng kanilang mga anak o hindi. Sa eskwela, baliwala yun kasi kikita sila. Yung mga pribado, ano po? Sino? Lugi. At saka yung mga sinasabi nila, radyo, TV, ano pa, internet cafe, may internet cafe pa eh. Masusunod mo ba yung social distancing sa internet cafe? Wala lahat yan. Dito makikita mo, pagsasamantala lang eh, sa pera eh. Siyempre, DepEd, makikinabang dyan, maglalabas ng pondo, di ba? May masasandok na naman dyan sa DepEd. Ang lalakas pa naman sumandok niyan. Tapos, bulok ang edukasyon. Yung face-to-face learning na nga eh. Mga kaibigan eh. Yung normal na klase, na pumupunta sa eskwela, yung mga estudyante. Nakita ninyo resulta ng pag-aaral na ginawa sa buong mundo. Tayo pinakabobo mga estudyante. Bakit? Tapos yan, hindi na manonood lang, makikinig lang. Paano mo mababantayan yan? Gagawin mong teacher yung magulang? Sa magulang ka na lang magbayad ng tuition. Ba't kami sa inyo magbabayad ng tuition? Gagawin mong teacher yung magulang, di ba? Gagawin mong bantay. Katarantaduhan ho yan eh. Ako sasabihin ko sa inyo ang formula mamaya, Kung talagang gusto nyo yan, yung isang formulang pinakamabuti. Yung sinasabi nyo, radyo. Lahat ba ng tao may radyo? Lahat ba ng tao mayroong cable? Lahat ba ng tao may TV? Sa Baga, marami may TV. Nako mga kaibigan, di pinag-aaralan eh. Tsaka yung mga sinasabi nila, mga yung hindi maiintindihan ng karaniwang tao eh. Ang daming kalokohan. Sinabi na nga ng mga local officials Governor, saan sinasabi? Ito yung mga municipalities. Payag sila na mabuksan ng klase by January 31. Next year. Bakit? Wala namang action pang ginagawa ang gobyerno para makontain Yung kung meron man tayo naririnig ng mga report, tumaas na naman daw ang coronavirus ngayon. Ito ang bilang ngayon na dagdag bukod dun sa dati ng mga kaso. Wala namang anong hakbang. Sige nga, ang ginawa ng gobyerno para masupil at malupig yung coronavirus.
Kung tutuusin nyo itong lockdown natin, pinakamahabang lockdown ito sa buong mundo. Mga kaibigan, bakit? Walang hakbang eh. Ang mga tao dito, imbes na makaisip ng solusyon pansarili, may mga dinidiscourage nila yung sasaliksik ng ibang mga Pilipino para malabanan niyang coronavirus. Ang sinasabi lagi, ang China, maniwala kayo, China. Yun ang pinagmamalaki. China unang makakaimbento ng bakuna. Ba't di sila makakaimbento niyan? Kanila galing yan. Yun ang nagpapatunay na sila may pakanan yan Pagka sila ang unang nakagawa ng bakuna dyan, siguro, baka ngayon lang meron na yan hindi, bakit may ospital ng mga inchik? Kanina, meron na namang nahuli. Sinasabi nila walang bakuna sa ibang tao. Para sa kanila. Meron Di ba? Ano yung nahuli ng mga otoridad? At meron na namang nahuli, di ba? Na-discovery na naman. Sa Paranaque na naman, mga kaibigan. Nagulat na naman si Mayor. Masyado ka naman magugulatin, Mayor Olivares. Lagi ka na lang nagugulat pag may nangyayari sa lugar mo, diyan natatagpuan. Wala ka namang ginagawa. Bukod sa social distancing, sa pagsusuot ng mask, sa curfew, yan, lahat yan, preventive lang yan. Mga kaibigan, importante yan, prevention, di ba? Sa pagkalat ng coronavirus. Pero ano na ba nagawa na concrete ng gobyerno? Ano na ba naging hakbang para malupig yan? Kasi yung mga hakbang na dapat gawin, hindi ginagawa Iniiwasan. Ano yun? Palayasin mo yung mga inchik dito. Nakita niyo pakalat-kalat, May mga ospital dito na gumagamot ng COVID-19. Yung nahuli nga dyan sa Paranaque ngayon, sa San Antonio. Meron swabbing sarili nila yung unang nahuli sa Baclaran, may mga gamot sa COVID. Di may gamot na. Nakita ninyo mga kaibigan. Ngayon ba may napaulat na matay na inchik? Wala. Sarili nilang ospital kasi. Meron bang nag-positive na incheck? Wala. Bakit? Sila lang nakakaalam Yan ang nakapagtataka. Paanong nakakapasok yung mga ginagamit nilang gamot? Sangkaterba ho yan, mga kaibigan. Ano yan? Nilipad ng drone? Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Ka-Percy Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, Manny Pacquiao. Maraming salamat po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Itong mga atat na mabuksan ng klase, ewan ko kayo kung matino kayong magulang, guardian, ng mga nagsisipag-aral, papayag ba kayo
na mga anak ninyo pumasok. Hindi. Kaya ang alternative nila, para maipilit lang nila yung gusto nila, kesa o imbes na magsikap muna sila, ihanda lahat ang mga gagawin nilang hakbang para lahat ng mga sinasabi nilang yan hindi magkaroon ng problema pagdating ng pasukan. Kasi magkakaproblema, sigurado yan. Maraming mga magulang ang tatanggi. At yun naman ang dapat na gawin ng matinong magulang. Ba't mo pa papasukin yung anak mo? Itong new normal na sinasabi nila, mga kaibigan, itong pagluluwag na sinasabi nila, hindi naman maluwag yan eh. Bakit? Kasi may panganib pa. Yun ang maliwanag niyan. Pero hindi naman nila sasagutin kung may mangyayari sa mga estudyante. Di ba? Yun lamang sa senior citizen. Bakit hindi mo papayagan lumabas yung mga senior citizen? Kasi daw, siyempre, para magmukha silang, nagmamalasakit, baka baka mahawa, mga ganyan. Para nagmamalasakit ang tingin mo. Pero, hindi iniisip halimbawa, hindi pa naman nawawala yung panganib na yan. At any moment nga, kaya hindi nga ayaw nilang payagan ng senior citizen dahil baka daw mahawa. Anong senior? Lahat pwedeng mahawa. Hindi ba? Pare-pareho yan. Ito example na bobo tong mga to. Mga kaibigan. May masabi lang. Halimbawa, senior citizen, hindi lumalabas ng bahay. At ang lumalabas, yung hindi cover nung kanilang ipinagbabawal. Diba? Yung mas mababa ang edad. Yun, nakasagap. Umuwi ng bahay. Mahahawa ba yung matanda o hindi? Di ba mahahawa rin? Bakit mo pa pagbabawal lumabas yung matanda? Kung talaga mahahawa yun, mahahawa din yun. Hindi ho ba, mga kaibigan? Kasi may lumalabas ng bahay. Ang katunayan kasi niyan sabi ko nga sa inyo, mas pabor sa akin na hindi muna payagan lahat. Kung ano yun, dating pinatutupad muna, yun na muna. At least, kahit papano, meron pa tayong prevention. Kahit wala namang hakbang para malupig natin yung coronavirus na yan. Ang laging inaasahan nito, China, nakadepende tayo sa China. Bakit tayo didepende dyan? Mga kaibigan, hindi lang naman sila may kakayahang gumawa ng gamot. Ayaw lang natin bigyan ng pagkakataon yung ating mga sarili. Ganyan naman talaga yan Ang mga Pilipino malupit sa sarili yan. Di ba? Pati sariling wika nga, pinagmalupitan ng mga yan Pinatay na nila sa eskwela, di ba? Yung sarili nating wika na gamitin sa mga paaralan. Pinagbawal na. Sipin ninyo. Lahat. Kaya sabi ko nga sa inyo, nung panahon ni Marcos, binibigyan ng importansya yung mga yan. Hindi ba narinig nyo yung question and answer, yung forum ng National Press Club of USA. Noon nandoon si Marcos sa Amerika na ipinarinig natin dito. Di ba sinabi niya kami naka-imbento nung kwan nung ginamit ng Amerika para masugpo
yung salot sa kanilang pananim. Pilipino pala nakaimbento nun. Ibinigay sa Amerika. Kaya nasugpo nila yung pagkalat, yung peste sa kanilang pananim. Mga kaibigan, naimbento ng Pilipino. Yung mga inimbentong mga bigas na kahit bumagyo, mga kaibigan, o kahit walang tubig, mabubuhay ang bigas. Panahon ni Marcos, meron yan inirekomenda yan kay Marcos ng kanyang mga gabinete, yung si Tangko nung araw. Tangko ba nakaupo nun? O Tanchanko o Tangko, di ko matandaan. Mga kaibigan. Isipin ninyo, dito, meron mga nagsasabi, sinisiraan pa Wala naman silang mailabas na sila napatunayan nilang walang bisa o kaya harmful. Yung sinasabi nung doktor dyan sa Zambales, yung si Dr. Pabunan. Katunayan, kung masama yan, sana hindi pinayagan sa Amerika na mag-practice yan. Yung pinapractice niya rito, ginagamit sa Amerika o inaalaw sa Amerika. Dito, kala mo kung sino itong mga to. Kasi dito, yung food and drug natin dito, kwartahan yan. Ano katunayan? Pabusisi mo lahat yung mga binebenta nilang mga walang therapeutic yan. Yung mga supplement, kung ano-ano mga pampaganda. Pag hindi ka naglagay, di ka lilisensyahan yan Kahit gaano kabisa yung iyong maimbentong lunas, mga kaibigan, di ka tutulungan yan Kailangan magbayad ka sa kanila, magsuhol ka. Napakakurap ng sistema katulad niyan, ito ngayon, yung pag-aaral. Hindi ba imbes ang ganito gawin dapat muna ng mga ng DepEd? Habang walang pasukan, inuumpisahan na nila ang pagle-lecture na inire-record lahat. Di ba? Bawat subject yan. Nire-record na nila. Wala na kayong gagawin? Mamuhunan kayo. Mga walang hiya kayo. Di ba? Mamuhunan kayo. Ipatupad nyo muna. Habang walang klase, binubuo ninyo ang magiging pagtuturo. Halimbawa, sa loob ng 6 na buwan o at least 3 buwan muna, yung unang 3 buwan para sa isang school year, binubuo na ninyo. Pagkatapos, naka-record lahat yan. Bawat area, di ba? Ngayon, ang gagawin mo, uso naman ngayon yung USB. Hindi ba? Ngayon, kung gagamit kayo ng online, magdada-download pa USB lang, mga kaibigan. Ang ipoprovide. Isasaksak na lang sa computer, lalabas na ron kung ano man yung nile-lecture nila. Ang problema, wala nang question and answer to. Kanina napakinggan ko nga sa balita, ang isang kino-question nung operator siya ng internet cafe. Ang sabi niya, paano yan? Ang internet dito sa atin hindi naman stable Loko-loko yung internet dito Di ba? Kung tao yan, baliw yan Mga kaibigan, may sira ulo niya kung tao yung internet Bakit? Maya't maya, humihina Di ba? Hindi mo alam kailan mamamatay yung internet at kailan siya maghahang.
Sabi niya, paano? Kung nasa pagtuturo, nagtuturo yung teacher, biglang naghang dahil humina yung yung supply ng o yung ng internet. Yung signal, mga kaibigan. Pagkatapos nung bumalik sa yung signal, yung teacher magpapa-examine na. Hindi mo ngayon narinig in between sa pagitan nung nagkaroon ng yung tumigil yung signal. Hindi mo narinig yung kasunod. Nung bumalik yung signal, paano ngayon? Magpapa-examine na pala. Parang pass your paper in a 1/4 sheet of pass your paper, di ba? Mga kaibigan. Paano, ano yung sasagot mo ron kung di mo narinig kung ano yung pinai-examine sa inyo? Di ba? At hindi mo masasagutan. Wala lahat yan Mga kaibigan, dapat i-advance ninyo na nagle-lecture lahat ng teacher, lahat ng subject, para sa 3 buwan. Walang gagawin ngayon ng mga teacher kundi i-record nila yung kanilang lecture, yung pagtuturo. Ngayon, after nung 3 months, tsaka sila magpa-examine. Kung hindi pa rin pwedeng lumabas at takot pa rin ang mga magulang, i-download na lang nila yung mga papel. Ang dali naman mag-assign yan palibasa, wala kayong gustong gamiting sistemang matino Ang gusto nyo muna, isaksak nyo muna yung idea ninyong pulpul. Pulpul naman. Hindi naman po mapanghahawakan. Papalpak din. Ano mangyayari? Masasayang ang panahon, masasayang ang pera. Hindi ba? Dapat i-advance ninyo yung inyong pagtuturo. Kayo ang mag-effort dahil kayo nagtuturo hindi ho ba? Lalo na sa mga private school. Kayo naniningil Tapos ang gusto nyo mangyari, yung magulang, bantayan yung Siyempre, nasa bahay yan. Di yung magulang, obserbahan niya ngayon yung anak niya kung nag-aaral. Maubos yung panahon niya ron. Nagbabayad siya sa eskwela. Bayaran niyo yung magulang. Doon kayo yung eskwela magbayad ng tuition fee sa mga magulang. Di ba? Kaya nga may eskwela Anak ng... Anong katarantaduhan itong mga napag-iisip na ito? Nakalimutan na natin magatid na mensahe Nagano ba tayo? Kala ko hindi Isipin ninyo hindi ako nasa nagmamagaling. Merong mas mabuti riyan. Ito sinasabi na nga ng mga local officials, yung municipalities to, hindi kasama tong Metro Manila. Itong mga taga Metro Manila, atat na atat. Ewan ko bakit. Kesyo na kan. Paano? Uubos ng pondo ito Sandukan na naman ito Kasasandok lang dun sa ayuda na hindi naman nakarating, sasandok na naman ngayon. Sino agrabyado rito? Ang agrabyado rito, ang nasa losing end dito, yung mga magulang na nagpapaaral ng anak na wala naman din palang matututunan. Hindi mo alam kailan hihinto. Ba't hindi na lang natin, ang hindi nila gawin, yung tapusin na lang ninyo. Hindi ba? Yung pag-prevent at humanap na ng solusyon na matitigil niya. Unang-unang pinakamagandang solusyon. Kita nyo, raid kayo ng raid ng ospital. Ngayon nyo lang nalaman na talagang kaya hindi natitigil, may nagkakalat ngayon, yung pagtunton
Diyan sa mga nahuling ospital na yan, ng mga incheck. Saan mo hanapin yan? Sige nga. At kahit makita mo yan, ano gagawin mo? Kaya pala wala tayong nababalitaan. Diyan sa mga nire-report ng... Kaya katarantaduhan din yung report ng DOH, di ba? At ito, bakit walang kahapon doon sa nagsalita si Presidente Duterte? Nandun si Duque, Bakit wala siya sinabi tungkol? Bakit ang Presidente at ang Cabinet walang sinabi? Ang IATF patungkol doon sa mga nahuling underground hospital. Hindi ba dapat nag-report sila tungkol doon? Bakit silent? Mga kaibigan, silent movie. Pagdating doon. Hindi ba ang jurisdiction na yan sa Department of Health yan? Yan ang nagpapatupad ng mga regulasyon ng batas patungkol sa mga ospital, tsaka sa pagpapractice ng professional, medical professionals. Mga kaibigan. Hindi ba? Bakit wala tayong naririnig? Yan, tignan ninyo Ilan na yung ospital na nahuli na yan na underground, Chinese hospitals? Narinig nyo bang nagbigay ng statement dyan? Itong Department of Health. Kahit man lang yung ginagamit nilang mouthpiece na si Berhere. Meron ba? Ni ha, ni ho. Wala po mga kaibigan Ito tamang paggamit ng face mask. Ako wala, di ba? Ito, lagyan mo ng face mask. Nasabi ko lang. Tuturo ko sa inyo. Paggamit ng tamang face mask. Ngayon ko lang na-discover ito Dapat, nung una pa, ginawa ko na ito Mga kaibigan Kukonduman mo tong mikropono. Kumbaga, susuutan mo ng kondom para ika nga po proteksyon, di ba? Di protektado yung mikropono para sa ibang magsasalita rito, di ba? Ganyan dapat Yun ang ibig natin sabihin Dapat yung tama Hindi yung magpe-face mask. Nagsasalita ako di ba? Dapat itong lagyan natin ng kondom. Pati yung yung ginagamit dito na goma, ano ba yun? Yung foam, delikado rin yun Dapat ganito talaga, baliktad, di ba? Mga babae nga, nakita mo, si Ariel natatawa Mga kaibigan, alam niya kung saan papunta to eto, minor, senior citizens, kalokohan yan. Tawag nyo lang luwag, pero hindi luwag yan. Ang nakaisip nito, baka maluwag ang tornilyo. Ito yung sinasabing, hindi pwede lumabas ang mga senior. Anong gagawin ng senior citizen? Maggaganchilyo na lang habang buhay? Habang nabubuhay siya? Wala na siyang karapatan lumabas? Kung tutuusin nyo nga, dapat tinodo nyo na sinagad nyo na sana. At saka yung tunay nga na solusyon, di nyo ginagawa. Per solution, isolate nyo na yung mga incheck. Pauwi nyo na yan. Tigil nyo na yung pogo na yan. Ba't di nyo magawa? Di ba? Bakit hindi magawa yan? Lahat na ng klase, in order, tigil. Tumigil ba yan? Hindi naman huminto yan, pogo Sino nagsasabing huminto? Katunayan, maraming nahuli, illegal pa nga di lalo yung hindi illegal, hindi naman tumitigil yan Alam ko, pagkat nakikita namin,
mga kaibigan. May mata tayo. Yung iba, ayaw lang talagang sinasadyang walang maramdaman eh. Walang makita, walang maamoy, sinasadya yan eh, ng isang tao. Mga kaibigan, sayang. Binigay sa'yo, hindi magamit. Di ba? Yan po. Ano pa ba itong balita? Ito, grabe. Ang nangyayari ngayon sa Amerika. Dahil sa pagkakamali, abuso. Kaya dito dapat nag-iisip tayong mabuti. Hindi yung maisip. Lalo pa, itong mga cabinet member, karamihan dyan, discredited na eh. Marami nang naipatupad dyan na hindi nagkatotoo eh. Hindi pumunta rin sa ikabubuti, ikasasama lang eh. Nagbunga pa ng korupsyon. Sige, sabihin nyo sa akin, anong ahensyang umepal dito? Anong departamento ang umepal? Umpisa mo dyan sa PCOO. Umepal yan, di ba? Asan ang pondo? Wala eh. Sumabit sa ASEAN. Nasan yung karabang-karaban nyo sa Europe? May narinig na ba kayo? Meron pa ba narinig? Wala eh, nag-junket eh. Nagpasarap lang eh. Ginamit pera ng gobyerno. Ang daming problema, lahat ng departamentong yan. Basta yung mga yan, gumawa ng proyekto, naglunsad ng programa, palpak sigurado. Bakit? Hindi pinag-aralang mabuti. Kung ano lang yung maisip ngayon, hindi. Kasi hindi marurunong eh. O kaya, mga spoiled brat. Hindi baling maubos ang pera ng gobyerno, wala namang kakaso sa kanila eh. Bakit? Siyempre, yung nakaupo sa ombudsman, magkakaso ba yun? Sino ba naglagay sa kanya dyan? Di ba? Yung sinasabi natin. Huwag na tayong maglokohan. Ito lang, Meralco, example. Yung Meralco, Hindi ba, hindi na nila itutuloy? O hindi na muna sila mangungulekta raw ngayon? Bakit? Mag-i-issue sila raw ng panibagong billing. Kasi, yun lang napag-usapan sa ERC, humingi sila ng paumanhin. Dahil sa ang daming nagre-reklamong, ako isa na. Hanggang ngayon, hindi ko binabayaran. 52,000 ang sinisingil sa akin. Nang wala silang, napatunayan to walang pinagbasihan. Ano ba basihan nila sa paniningil? Hindi ba yung reading? Actual reading. Mga kaibigan. Inamin nila, hindi sila nag-reading. Pero, nangolekta sila. Katunayan, may mga nagbayad eh. May mga nagbayad. Yun nga ang kausap ko kanina, ganun din ang problema niya. Kaya lang, nung magbabayad daw siya online, ayaw na raw tanggapin yung kanyang bayad sapagkat lumagpas na yung due date. Diba? Lagpas na sa due date ng pagbabayad. Sabi ko, huwag mong intindihin yun kasi ang sinasabi ngayon ng Meralco at saka na may pagsang-ayon ng ERC walang kwenta, mag-i-issue sila ng panibagong billing base sa actual reading. Magpapa-reading sila ngayon. At pagkatapos, pababayaran ng stagger daw. Hindi pa natin alam kung paano yung system na yon. Kasi lahat naman ng ginagawa nilang pangungulekta, sinisingil sa'yo, sila lang nakakaalam eh. Yung sinisingil, hindi niya naintindihan kung ano binabayaran niya. Yan ang problema. Pero, nakakita ba kayo nagalit ang taong bayan sa Meralco? Wala!
Pero kung makapagsalita laban sa ABS-CBN, akala mo inapi sila ng ABS-CBN lahat eh. Ha? Mga kaibigan eh. Akala mo tinapakan ng mga kwan eh. Kung mga makapagsalita eh. Eh bakit dyan sa Meralco di kayo makapagsalita? Dati na nilang ginagawa yan. Oh. Ang problema, eto. Bakit walang parusa? Babaguhin lang pala nila yung billing. At hindi ka pa nakatitiyak kung itatama yon ng kanilang actual reading. Mga kaibigan, kausap ko kanina, ako nga ho sabi niya doon sa kondo, simula kasi nung nag-lockdown, tumira na ako sa tita ko. Di naiwan ho yung kondo na walang nakatira kasi ako lang naman ho nakatira doon. Sabi ko, baka may naiwan kang bukas na electronic doon. Hindi ho Yung, naiwan ko ho doon na bukas, yung refrigerator. Kasi, sabi ko saan nila kinuha yung billing? Magkano ba binabayad mo ron? Ang billing ko kapareho din yung sinisingil nila ngayon. Hindi ko naman binubuksan yung aking rep at saka yung aircon, hindi ko naman ginagamit ngayon. Yun din yung amount na sinisingil sa kanila. Kako, sigurado, ang pinagbasihan ng pagsingil sa'yo, yung dati mong billing. Itong mga hayop na ito, inaalam nila kung ang capacity siguro ng tao, kung paano makababayad. Pagka nakita nilang nakababayad na, lalo na kung ang dynamics ng konsumo mo sa kuryente, merong bumababa, merong tumataas. Ako, ganun ang billing ko mga kaibigan may panahong mababa, kasi, may panahong mataas. Yun, sasamantalahin ka ng mga hayop na yan. Nagtataka ako sa publiko walang nagrireklamo sa Meralco. Bunganga lang. Hindi ba kung meron talagang dapat kayong kuyugin? Hindi yung ABS-CBN, walang kasalanan sa inyo yan. Kung ano mang kasalanan nila, crime against person, at yung mga nagkaroon ng kasalanan sila, yun lang ang pwede magreklamo, hindi kayo. At yung mga sinasabi ninyo, ulitin ko, walang kinalaman sa prangkisa. Kung meron kayong sasabihin laban doon, kasi ang pinag-uusapan dyan, dapat bang bigyan o hindi? Kung hindi dapat bigyan, bakit? Ng prangkisa. Dapat, ang sasabihin mo, ang iyong magiging opinion, ay nakabase doon sa panuntunan, sa regulasyon, sa paggagawad ng prangkisa. Hindi base sa iba. Yun yung sinasabi ko. Halimbawa, may kaso ka sa korte. Ang kaso mo, halimbawa, ay kidnapping. Pwede ka bang litisin? Lilitisin ka ngayon ng korte sa kasong kidnapping. Pwede ka bang litisin ng korte sa iba pang kaso? Halimbawa, pagnanakaw. Ibo-brought up mo ron during the hearing. Nagnakaw. Pwede ba yun? Hindi pwede yun. Baliwala yun. Baka magalit pa yung judge. Kung matino ang judge. Diba? Ako magagalit Bakit mo isasangkot yan? Hindi naman yan yung pinag-uusapan dito sa korting ito. Hindi yan ang issue dito. Kasong nakahain dito. Ang re-resolbahin dito, kaso tungkol sa kidnapping, hindi sa pagnanakaw. Maliban na, kung sama-samang kasong sinampa sa iyo yun, sinampahan ka ng kidnapping, may robbery ka pa, pwede yun. Pero kung ang nakasampa lang sa yung kaso, isa, hindi mo pwedeng isingit yung iba ron. Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita.
Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Sa Amerika ho ngayon medyo lumalaganap ang gulo. Kumakalat yung gulo. Maging sa iba yatang estado, nagsimula ito sa Minneapolis. 3 araw na po ngayon, merong ron, parang mga, ano tawag mo dyan? Demonstrasyon, nauwi pa sa iba mga sunugan ng kung ano-ano, may mga sinusunog. Sa 2nd araw na po ngayon. Ito ay pagkatapos na mamatay ang isang tao na nagngangalang George Floyd. Itong si George Floyd, itim. At merong kuha ng mga video na siya namatay sa kustodiya ng mga pulis. Yung isang tagpo ng video, inaaresto siya ng pulis, nakadapa, pero nakaluhod yung pulis sa kanyang leeg. At sumisigaw siya na hindi siya makahinga. Pagkatapos, habang siya nasa custody ng pulis, namatay po ito. Nag-viral itong insidenteng ito. At yan ngayon, pinagsimula na ang mga tao nagalit. Ikinagalit ng publiko ito. Ayan, kaya dapat nag-iingat ang mga otoridad. Alam nyo, meron pati yung ibang lugar sa Amerika naapektuhan ito. Gumagapang ito. Natandaan nyo yung Arab Spring, di ba? Na minsan nabanggit na rin natin. Yung nagsimula dun sa isang lugar sa Middle East yata yan. Ano ba yun? Yung maraming terorista na lugar. Ngayon, nangyari yan, yung namatay nga yung isang vendor doon, di ba, na inabuso ng mga pulis. Vendor, kinuha yung kanyang paninda at nung pumunta siya sa pinaka-munisipyo nila, City Hall nila, para bawiin yung makiusap na mabawi yung kanyang paninda. Walang umintindi sa kanya. Ang ginawa nitong taong ito, nagbuhos ng gasolina at nagsilab sa sarili. Iyan, iba, no? Gumapang yan Diyan nagsimula na ipagbawal ng China yung Facebook, kung di ako nagkakamali Sapagkat maraming bansa ang nahawa. Bumagsak ang mga leader ng mga bansa, lalo doon sa bansang yun. Nagumpisa ron, gumapang, pati sa Egypt, nahawa May mga bansa na sumunod Ang tao nagalse. Kaya nung gumagapang yon, etong China, naghigpit sila. Di ba? Pinagbawal niya ang social media para hindi masagap yung kwento. Ito, ganun halos ganun din Kasi ang mga insidente na ganyan, hindi mo inaakala na sa isang pagkakamali, isang iglap, pwedeng ang tao magkaroon ng isang tinatawag na rallying point. Mabuti hindi nangyayari yan.
ang iniisip natin, yung katulad nung nangyari sa kay Ninoy. Nagkaroon ng rallying point ang tao nun Di ba? Sa pagkamatay ni Ninoy. Nabigla, akala talagang ang nagpapatay kay Ninoy si Marcos. Pero bandang huli, marirealize din ng ibang tao na hindi pala totoo yun. Imposibleng gawin ng isang kasindunong ni Marcos mag-isip. Di ba? Ngayon, pero nangyari. Di ba? Kaya dapat nag-iingat ang mga pulis dito. Tingnan mo yung nangyari sa Quezon City. Bagay ang mga Pilipino, magaling lang yan sa salita. Wala namang kakayahan yan na ipagtanggol ang bansa niyan. Kailan mo antaing magsama-sama yan kapag sakop na tayo ng China? Ano pa magagawa mo nun? Wala ka na magagawa. Diba? Ngayon pa lang magsalita ka na. Natatandaan nyo si Pimentel bago namatay. Diba inappoint yan sa paggawa pag-drop nung konstitusyon, yung bago na sinasabi nilang federalismo. Ano sabi ni Nene Pimentel? Nakita niya ang public outrage. Sabi niya magsalita na kayo ngayon habang hindi pa kami nakakabuo. Di ba? Yun ang ibig na sabihin. Kaya hindi pwedeng ang paniwala maging isa lang. Hindi pwede yun. Mas malusog ang isang demokrasya, ang demokrasya sa isang bansa, mas magiging malusog yan kung merong maririnig mo ang kabilang tinig. Masama yung isa lang ang gusto mo. Di ba? Maging ang Panginoon Diyos natin kayang-kaya niyang gawin tayo, magkaroon ng isang isip Ginawa ba ng Diyos yun? Hindi ginawa ng Diyos yun Binigyan ka ng sarili mong disposisyon na makapamili. Pero bago niya binigay sa iyo, pero meron siyang sinabi. Di ba? Ang piliin mo yung mabuti. Hindi ba? Yun ang pinapipili Pero yung controlling ka, hindi ginawa ng Diyos yun, pero magagawa niya yun. Di ba? Sino kayo? Para pigilin mo. Katulad ng sinasabi ni Marcoleta. Pro-Pinoy yan Nung eleksyon ganito Tapos pro-Grace po, tsaka Robredo. Bakit? Ikaw ba wala kang pinili? Wala ka bang kinursunada na kandidato mo? Na ibinoto mo pa? Meron, di ba? At saka, saan naging masama sa batas yun? Nasa saligang batas pa nga Yung paniniwalang sa politika, kita mo, pati komunista rito, ginawang legal, di ba? Mga kaibigan. Kasi, ano yan karapatan niya ng isang tao sa ilalim ng saligang batas. At walang sino man ang pwedeng parusahan dahil sa kanyang paniniwala sa politika. Walang kasong ganun. Bawal yun. Sa konstitusyon. Kung merong ginagawang mali, kayo dyan sa Kongreso, meron. Katulad nung batas, sinasabi nyo, bawal ang dayuhan na may-ari ng himpilan ayon sa batas, kanyo. Ba't kayo nagpasa ngayon ng batas? Hindi pa nga lang ganap na batas. Pero second reading, pasado na. Anong batas yun? 100% foreign aid ownership dito sa Pilipinas. Kasama ang communication. Ibig sabihin, kasama ang media.
bawal yun eh. Sa batas, ang anumang communication, hindi pwede ang foreigner eh. Sa media, hindi pwede yan eh. Oh. Hindi ba? At ang ownership dito, hanggang 40% lang sila. Kayo, totally 100%. Ba't di mo sabihin yan? Oh, kasama ka ba sa pumirma dyan? Oh, di ba pinasa yan? Binasa pa nga natin dito kamakailan. Pati yung House Bill number, mga kaibigan. Kayo nagbubulag-bulagan kayo. Yun ang mahirap sa marami ngayon. Nasanay, marami magaling, may magaling. Pero, pag-aralan mo, halimbawa, kamukha si Enrile, magaling si Enrile. Pero yung galing niya, lalo sa panahon ngayon, lahat ng galing ngayon ginagamit for personal. Lahat ng issue ngayon gagamitin for personal. Katulad sa ABS-CBN, kung walang maipakita na violation sa prangkisa, ano sabi ng congressman? Binotohan niya, ang gusto kasi niya, si Noynoy. Suportado niya. Wala naman yung kinalaman dun eh. Yun namang isang congressman, party list lang kayo, makaasta kayo, kala mo kasi palibasa, nabili nyo lang yung pwesto nyo eh. Mga kaibigan, ano sabi ni isa? Kaibigan ko kasi niya eh. Binanatan dyan eh. Pinaratangan niya dyan eh. Sa istasyon na yan eh. Kaibigan niya raw. Kasi yung kaibigan niya sinasabi, napaka ma-impluensya ngayon. Anak ng presidente. Mga kaibigan eh. Ba't di siya magsisip-sip? Nasaktan daw siya. Kung nasaktan ka. Bakit? Lahat ba nasaktan? At yung ba yung sinasabi mo ba naaayon ba yun o labag ba yun sa mga sinasabi ng batas sa prangkisa? Wala eh. Kinakasangkapan yung issue ng prangkisa para maiparating dun sa mga tao na pinagsisipsipan nila na sila'y tapat, nagpapakita ng katapatan dun sa gusto nilang pagsipsipan. Yan ngayon. Halimbawa, si Enrile, hindi namang politiko ngayon, hindi namang nakapwesto ngayon si Enrile. Sumabat, di ba? Si Enrile tandaan ninyo, politiko yan. Wala siya magiging malayang opinyon eh. Di ba? Mabuti sana kung pag-unawa sa, halimbawa, international law. Yan. Ano ang stand? Ninyo dyan sa West Philippine Sea, nagbigay ba siya ng opinyon niya dyan? Hindi. Mga kaibigan. Bakit? Ba't di siya nagbibigay? Bakit dito sa ABS-CBN nagbibigay siya? Ibig sabihin, politiko ka eh. Yung style ni Enrile, kaya niyang ilihis doon sa papabor sa kanya, magiging paborable sa kanya ang opinion niya sa batas. Pabor lang sa kanya. Pero sa pandinig ng tao, ba magaling? Sa bandang uli, hindi nila alam. Pabor lang sa kanya yun. Mapabuti siya. Hindi siya makapasok sa issue na mainit. Yung pwede niyang salungatin ang kahit sino. Basta't alam niyang tama siya. Hindi niya magagawa yun. Sasali siya dun sa popular. Inaakala niya, dito yung popular, dito ako kakampi. Yun. Ganun lang ibig sabihin nun. Wala namang ibig sabihin yun eh.
Diba? Oh. Alam nyo yun ang mahirap ngayon. Nasanay sa personala ng mga tao. Hindi na alam yung objective na pagtingin sa issue. Mga kaibigan. Kaya, namihasa ang mga politiko. Sino nagwawagi? Yung mga politiko. Kaya ang taong bayan, laging wala. Laging walang pag-asa. Bakit? Sa ginagawa kasi ng publikong pagpalakpak ng hindi pinag-aaralang mabuti, ang isang politiko o ang ginagawa kahit mali na ginagawa ng politiko, nagiging abusado. Ginagawa nating abusado ang mga mapagsamantala sa kapangyarihan. Mga kaibigan. Pero kung ang publiko tumitingin sa issue, hindi mangyayari yan. Katulad natin, di ba, may mga nagsasabi, dati binabanata mo si Isko bakit nung pinupuri mo? Kasi yun, namiyasa sila. Akala nila, nagkaroon sila ng maling kaisipan. Akala nila yung nakikita nila sa social media, yun ang tama. Ano yun? Pag galit ka sa isang tao, galit ka. Dapat habang buhay kang galit dyan. Kahit walang ginawang masama yan. Pagka nakita mo, wala na yung mga troll, mga walang hiya yan di ba? Mga hayop yan Yung mga taong walang ginawang masama, di ba? Tulad si Robredo, wala namang ginawang masama. Wala naman sinasabing ginawa si Robredo. Minsan nga sinasabi nila, sinabi raw ni Robredo, hindi naman sinabi. Yung mali siya, di ba? Eto, kita mo itong mga hinduropot na bagay, yung iba, loyalist pa Marcos loyalist pa Nabulag dito kay Kabayong Tamulmol, di ba? Kalain ninyo yan. Mga kaibigan, pati yun na paniwala niya nung una. Pero palagay ko ngayon magsisisi yan tinatakwil na nga Hindi na nga, sinabi na nga ni Bongbong, sinabi na nga ni Imelda Si Imelda pa nga nagpa-imbestiga, may sulat pa nga Ayaw pa rin maniwala na ako si Bongbong, ginagamit lang ang pangalan namin yan. Hindi totoo yan. Ayaw pa rin maniwala. Yun namang mga iba, gusto nang sumikat. Ginagamit ngayon itong isyong ito, nakikisakay sa amin. Gusto kaming gamiting tuntungan sa pagsikat niya para makakuha siya ng viewers. Gago. Simple lang yan Kahit ano pagsasabihin nyo, walang kwenta yan. Dahil yung sinasabi nyong tao, nakakulong May kasong kriminal Wala yan. Alam mo yung isang kasinungalingan, hindi tatagal yan. Lalo, hayagan. Mabuti sana kung lihim hayag Nasa Facebook Di ba? Hindi tatagal yan kasinungalingan sa katotohanan. Sa totoo lang. Sana kung lihim yan. May wala na Naungkat na lahat ang kaso Ang pinakamaganda lang ninyo magagawa talaga dyan, baliwala yung sinasabi nyo. Mas maniniwala pa tao sa inyo kung kayo pupunta sa NBI at doon nyo sasabihin ng tahasan. Nagpunta ako rito. Yan, ganyan ang salita, di ba? Ganyan kayo magsalita sa Facebook Nagpunta ako rito. Bakit? Para sabihin
na ginigipit nyo yan. Pinupolitika nyo yan. Ba't mo nasabi? Namimigay yan eh. Ngayon si Tamulmul na yata nangingi ng bigas tsaka ng kalabasa eh. Wala pa nagbibigay sa kanya eh. O ba't di nyo mapadala ng bigas? Diba? Kahit 1 kilo man lang. Padala nyo naman. Wala na maisagot eh. Ang sinasagot na lang daw ni Marcos doon eh. Alam ko may ganun eh. Yun ang gagamitin nilang depensa na dyan eh. May tililing. Wala akong alam eh. Basta ako, hanggang 17 anyos eh. Nagtataka lang ako eh. Ako'y Norman Mangusin eh. Nanay ko, pinalitan. Yung palat. Ewan ko, kung totoo yun, sinasabi, tinakwil na raw pala ng magulang yan. Alam nyo kung gusto mong humanap ng walang hiyang tao, saan ka makakatagpo? Pinakamadali. Punta kang kasino. Taga saan ba yan? Yan ang nagsadlak sa kanya sa lahat ng ginawa niyang katarantaduhan. Matututunan mo ba yan kung wala kang bisyo? Diba? Nagkabisyo eh. Hindi kaya. Ano gagawin mo? Manloloko ka. Diba? Lahat ng kagaguhan, gagawin mo. Basta't ikaw, nalulung ka sa sugal, na wala ka naman pansugal. Yun eh. May awitin dito, pinadala pero mabubuksan ko ba ito? Paano ko mabubuksan ito? Juan, idol. Ito na lang muna ang i-play mo. Idol, buksan mo nga to. Para hindi ako magkamali. Ito. Yan na lang muna. Hanapin mo si Charlie Fry sa YouTube. Ito sabihin ko sa iyo ang title ano ba ito? Ba't iba lumalabas dito? Iba lumalabas eh. Naawitin eh. Dapat yung pinadala ni Charlie Fry. Ito, mukhang bato. Mukhang bato. Hanapin mo, mukhang bato, Charlie Fry. Yan. Baka nakikinig pa sa atin si Alon. Alam niyo naman si Alon. Kilala ko rin yan eh. Nag-jamming na sa atin dati yan eh. Hindi pa nag-hit yung kanta niyang yung pusong bato. Yun ang tono nito pusong bato na nilapatan ni Charlie ng ibang lyrics. Di ba ho? Yan ang ipaparinig natin sa inyo, mga kaibigan. Si June Aguinaldo, meron pong mensahe dito. Bakit po kinukonsinti ng gobyerno ang paglustay ng OWA sa pondo ng mga OFW parang pera ng Hapon kung lustayin ang 650 million para lang ito sa board and lodging palang parang may sabwatan. Ano ba sabi ko, Mr. June Aguinaldo, nakikinig ba kayo? Ilang araw ko sinabi to. Duda ako na may usapan yung OWA at yung mga hotel kung saan sila nagdadalang hotel. Kaya pinatagal eh. Pag pinatagal mo, mas malaki ang babayaran mo. Per day yan eh. Mga kaibigan eh. Di ba? Per araw ang bayad dyan. So, yun ang pinaka
ha? Pinakamalapit na pwedeng corruption, ha? Na pwedeng gawin nila dyan. Kaya natenga yung mga OFW. Ha? Kung ano-ano nangyari, hanggang ngayon, yung iba nasa airport pa. Sir Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Ang pinakasolusyon na lang ho, mga kaibigan, dun sa pinagpipilitan ng DepEd, kayo kasi yung mga mali, hindi na dapat pinalalagpas yan. Eh, paano kung ang mga magulang, kaya naman gawin ng mga magulang yan eh. Sabay-sabay lang. Huwag niyong papasukin ng mga anak niyo. Kasi napakadelikado ho niyan, mga kaibigan. Unless, tuloy-tuloy, hindi yung kahapon in-announce nila. June 1st na. Ano na pecha ngayon? Anong pecha natin ngayon? 29? 2 araw na lang, oh. Gusto na nilang buksan yung enrollment. Para saan yung enrollment? Hindi ba kung talagang tutuusin mo, public school, halimbawa, kung elementary, sa isang eskwela ka lang naman, kung sino yung enrollees nung nakaraang taon, itataas mo lang ng automatic mapapa-enroll yun. Kaya lang, mga kaibigan, hindi rin naman magkaklase. At itong mga ito, walang kasiguruhan lahat yan. Kung paanong makaka-adapt ang mga estudyante, kaaraka-raka. Dapat sana meron man lamang allowance eh. Sabi ko nga sa inyo, 3 months. Pero, nagpopondo na sila ng kanilang ng mga subject nila, kung ano yung tinuturo nila. Para sa isang at least man lang, advance na para sa 3 buwang pagtuturo. Disregard na muna yung mga examine, wala pa tayong formula dyan eh. Pwedeng gawin niya online pero wala pang formula, one at a time. Hindi ba? Hindi yung bigla, ang daming sinasabi, na ganito gagawin, ganito ganon. Magagawa niyo ba yan? Biglaan? Di ba ang pinakamaganda, nandun na yung lektura? Di ba? Naka-encode na sa USB na lang ang ipoprovide ng mga estudyante. Yun, at least yun, pwedeng i-provide dyan ng government. Mura lang naman yung USB. Di ba? Na paglalagyan, pagsasalinan, nung lecture ng eskwela. Isasaksak na lang. Kaysa mag-o-online pa, mga kaibigan. Lahat ng, yun ang isama ninyo. Pero dapat yan advance. Hindi yung actual, nagtuturo si ma'am, may camera dito. Hindi pwedeng ganun. Dapat recorded na lahat yan. At meron na kayong pondo para sa 3 buwan. Pero hindi mo pwedeng agad-agad ipatupad yung mga pinagsasabi ninyo. Laptop, mga ganyan. Uubusin nyo, tinan mo, yung katulad ng ginawa ng OWA sa pera. Di ba? Pinatagal yung mga OFW sa naka-check-in sa mga hotel, chinek-in nila. Sila namimili.
Samantalang nag-provide ng mga lugar, di ba, para sa quarantine, mga kaibigan, ba't di nila ginamit yun? Para lang yun sa positive, naglagay sana kayo para sa negative. Ang lalaki nun eh. O kaya yung aantayin na resulta. Ganun naman yun, di ba? Kinu-quarantine. Ba't di ba yung mga taga-barko dinala sa kung saan-saan? Ba't yung mga ibang OFW kung saan-saan nyo tinambak? Bakit? Pagkakakitaan eh. Kita ninyo pinatagal. May gitsang buwan. Laki ng kinita dyan. Ang laki ng kickback dyan. Problema natin, noon pa yan ang sinasabi natin bakit yung OWA hindi sinasubject sa audit ng Commission on Audit? Yan ang tanong. Yan pa naman, bali ba, pera ng OFW yan? Hindi pera ng gobyerno yan. Trust fund lang yan. Yan pera talaga ng mga OFW, mga kaibigan. Yan ang hirap